nakita ko yung letter nila eh. Wala silang binanggit kung bakit kinakancel. Ayusin daw yung mga ano eh. Ano nga ayusin? Ayusin daw ng testigo. Wala akong pambubutol sa Quadcom dahil yung amin po para mailabas yung katotohanan kailangan pulido ang aming mga testimonya ng aming mga witnesses. Kailangan daw interview. Yung betting process daw ata nila yung maharap na ano. Ang sabihin mo, maghahanap sila ng testigo para siraan si Presidente. Ngayon wala. Wala pa siguro ngayon. Hindi pa darating. Kaya. Pang-kontra. Parang gano'n. Kasi rather than ituloy natin ng Wednesday ang hearing at hindi kami hindi pa ready yung aming mga witnesses, no? Sayang ho yung araw. Remember, we're also pressed for time here. Gusto namin that when we present witnesses, we discuss issues. Kailangan hindi na po magtagal. Gusto namin matapos agad. Nang sa ganun, makagawa na ho kami ng aming committee report. At sa tingin ninyo, natakot ba ang Quadcom sa pagdalo ng Pangulong Duterte sa kanilang pagdinig bukas? Kayo, Tony Sal, anong opinion nyo doon? Kaya kinansel? Natakot mo sila o ano? Walang ibang pwedeng conclusion maliban doon eh. Ganun po ba? Kasi sabi nila, takot yung presidente niya po ba, nandito na nga. Ba't ninyo ba't kayo umurong? Yun na nga. With the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Alam mo, nagtatawag kayo ng mga vloggers, parang disrespect yan sa atin dito sa sistema. Saying na wala pong naduduwag dito. Mga Facebooker, opo, takot po ang Quadcom. Roger Hidalgo. Oo, natakot ang Quadcom kasi hindi pa handa. Script nila, Junard Cabajo Barte from Imus, Cavite. Box Populi. Sa tingin ninyo, ang ating tanong sa tingin ninyo, natakot ba ang Quadcom sa pagdalo ng dating Pangulong Duterte sa kanilang pagdinig bukas? Ang nagsabi ng opo, natakot? Naku, Atty. Sal, 100%. At wala pong nagsabi ng hindi man lang natakot. Ano ba naman ito? Parang nag-ating mga reactors Naku. Ito na po ang ating makakasama sa loob ng studio. Hindi po namin na-expect na makakasama namin Atty. Sal Panelo. Atty. Sal, masayang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyong dalawa. Pwede pa lang phone patch, nandito pa ako. Ang traffic pa naman. Yun na nga po. Pakikwento niyo po ba? Ano bang nangyari at anong nasa ng dating Pangulo? Duterte. Ang background muna, di ba? Sige po. Nag-imbita sila. Tapos dahil nga masyadong short notice nung una, hindi siya nakarating. In fact, ang suggestion ko, gawin nyo kasing 2 weeks notice naman. Kasi, for all you know, baka meron siyang previous engagement, hindi makakarating. O kaya naman, may masama pakiramdam. Tapos, tama-tama naman, ang gumanda ng karamdaman niya, katawan, nag-invite ang Senate. Kaya nakarating. Pagkatapos, masama ang loob nila. Bakit daw pumunta sa Senate, sa kanila hindi. Masyado kayo short notice. Anyway, so nag-imbita na naman sila. Pero, bago nagsalita si Presidente Duterte na hindi siya attend, ako po'y tinatanong na, sabi ko, kasi ano rin bang ipapayo ko? Sabi ko, una-una, hindi ko pinapayuhan yun. Abogado yun magaling yun. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi na siya dapat umattend. And I gave 4 reasons why. Number 1, it's a waste of time, money. Unang-una ako si Presidente Duterte, hindi naman mayaman yan. Pag pumupunta yan ng Maynila, may insurance yan. Merong secure, dahil entitled siya. Meron siyang staff. O magpapamasahe pa, tapos titira pa rito. Makakain pa, ilang araw pa. At the same time, waste of time and money din sa taxpayer. Kasi hindi naman kailangan. Bakit hindi kailangan pumunta? Nasabi niya na lahat ang dapat niya sabihin Yun na nga. In fact, pati yung hindi tinatanong sa kanya, sinasagot niya na At sumuko na nga ang mga senador. Sabi niya, hindi ako alis dito. Gusto mo hanggang umaga tayo. Tapusin na natin. Pangatlo ako, kung sa tingin nyo meron siyang kasalanan, bakit pa kayo nag-iimbestiga? Hinusgahan nyo na nga Bakit di nyo na lang i-file ang kaso? Yun ang mga dahilan ko. Kung sa inyo, kung kayo yan. Kung ako yun. At yun din ang ginawang dahilan ni Presidente. Ano sumulat? Sumulat siya. Di ba? Yun ang nakalagay Lahat na naging dahilan ko para sa kanya, yun din ang naging dahilan niya. Kaya nagkatugma kaming dalawa. Eto na. Ayan, bakit biglang nagbago? Bakit biglang pupunta na siya? Paano naman hindi? Kung baga, sabi niya nga, masyado na silang makulit, Sal.
hindi na sila nakikinig ng katwiran eh. Gusto nila pumunta ako doon. Pagkatapos sasabihin pa takot ako. Di ba, nag-press ko siya. I don't give a shit. Sabi niya, pupuntahan ko kayo. Kaya sabi niya, punta ako. O kaya lang, kahapon ba siya nandito, bigla naman kinancel. Tinan mo yung mga... At talagang prepare na siyang pumunta bukas. Kasi nga nandito na siya kahapon pa eh. Hindi naman nung nakarating sa kanya. Sabi ni Kong Ace, may nag-text sa akin, reporter. Sabi ni Kong Ace, sinagot yung, kasi sabi ko, pagkatapos yung kakong minanduhan siya, mando nga ang ginagawa niya dahil inaasar niyo na ng gusto eh. Kinakantsawan niyo. Sinasabi niyo pang takot. Kaya nagpunta na siya, sabi nga ni Presidente Duterte, para matapos na yan, magkaalaman na kami kung anong gusto ba nila at sige, punta na ako. O tapos biglang kinancel ninyo. Wala man kayong notisya. Walang sabi na... Ang sabi ng Kong Ace, nagpadala raw sila. Pero kailan yung pinadala? Pinadala nyo kanino? At kaninong address? Hindi niya alam eh. Sabi ko, hindi naman sira ulo niya. Pupunta rito na wala naman palang pupuntahan. Kaya, sabi ni Presidente Duterte sa akin, punta tayo bukas. Kahit walang hearing? Kahit walang hearing. Gusto kong malaman bakit kayo nag-cancel. At saka, gawin na natin. Nandito na ako eh. Tapos nyo kung hamunin ng hamunin. So, punta ako. Tsaka, gawin na natin 10 days. Marathon hearing. Di na ako alis dito. So, yun po ang breaking news sa Atty. Sal na walang pagdinig bukas ang Quadcom. Pupunta ang Pangulong Duterte sa Kamara. Pupunta. Sabi niya sa akin, punta tayo bukas. Para sabihin natin sa kanila, ako ready, ako nandito, pinapunta niyo ako, nasaan kayo? At saka kung wala kayo, gawin niyo natin 10 araw, sige, para hindi na ako masyadong magasto, sabi niya. Nako. Paano? Ito, kung halimbawa, pagdating niyo bukas nun, wala pa lang mag-entertain sa inyo. I'm sure meron mag-entertain. Kaya kakausapin lang namin, ano bang gusto niyo? So, patutunayan niyo lang na talagang kayo ay willing na pumunta sa Kamara de Representante. Kaya ang problema, ito namang isang congressman nila doon, yung isa sa mga, ang grammar nakakayamot, yung mahilig magsabi ng with regards. Walang S ang with regard, Congressman. Diyos ko ka naman, paulit-ulit na lang kayong dalawa eh. Anyway, hindi naman sabi ba naman, ginawa yan si Presidente Duterte. Talagang nang bubudol. Porket cancelled sa kadarating, napakawalang yan talaga. Bakit? Binabaliktad pa ngayon. Kayo nga nag-cancel eh. Hindi nga alam eh. Yun ang istorya. Nako, matindi ho ito. So ngayon po, ano ang meron pa bang mga gagawing legal na hakbang? Well, kayo po, bilang dating Presidential Legal Advisor po ng Pangulong Digong, Atty. Sal. Kami naghihintay lang, kaya nga pupunta eh. O siguro, kung matuloy man yan at darating siya sa susunod na inireset nila, siguro ang gagawin niya, uulitin niya at paliliwanag niya uli. Sabi ko nga, wala ka nang ginawa kundi magpaliwanag, paulit-ulit na nga eh. Pero talagang ang target nila, ikaw, saka si Inday Sara. Politika lang yan. Makakatulong sa kanilang re-election bid. Di ba? Makakatulong o makakasama? Makakatulong kasi, hindi ba publicity good or bad is good? Ang problema, ang publicity, nagagalit ang tao, baka hindi sila abutin sa botohan. Parang hindi iboto ng tao at Atty. Sal eh. Sorry na lang sila. Pero if you notice, yung mga miyembro ng Kongreso, mga bagong muka. Mga bata ngayon. Hindi mo napansin? Hindi kilala eh. Kaya, this is their opportunity to claim notoriety, not popularity. Kaya gagawa sila ng, yan, yung kaibigan nyo. Yan na. Ay, Atty. Sal, saglit lang. Hindi muna kayo ng may takabi. Babasa lang kami ng mga reaction. May kinalaman sa ating Vox Populi. Pero ulitin mo muna yung box. Ang ating tanong, sa mga nakikinig ng radyo. At saka para kay Atty. Sal na rin, sa tingin ninyo, natakot ba ang Quadcom sa pagdalo ng Pangulong Duterte sa kanilang pagdinig bukas? Kayo, Atty. Sal, anong opinion nyo? Kaya kinancel? Natakot ba sila o ano? Walang ibang pwedeng conclusion maliban doon eh. Ganun po ba? Kasi sabi nila, takot yung presidente nga po nandito na nga. Ba't kayo umurong? Yun na. Saka, even as wala silang binanggit. Nakita ko yung letter nila eh. Wala silang binanggit kung bakit kinakancel.
Ayusin daw yung mga ano eh. Anong ayusin? Ayusin daw Mamimili daw ng testigo. Kailangan daw interviewin. yung betting process daw ata nila, yung Diyos. mga harap na ano. Ang sabihin mo, maghahanap sila ng testigo para siraan si Presidente. Ngayon wala. Wala pa siguro ngayon. Hindi pa darating. Kaya, Pang-kontra. Parang ganun. Tignan natin ang mga reaksyon sa Facebook. Opo, Carlos Calwit ng Antipolo. Opo, natakot sila kaya need gumawa ng bagong script. Patricia Ortega ng Malabon. Natakot sila. Raimundo Coronado ng Bulacan. Opo, Anthony Baculio ng Santo Tomas, Batangas. Sa YouTube naman, takot po, Pedrone James. Opo, Luap, 1991. Opo, Gerardson Galang. Opo, mga duwag, Juliet Bugaay. Di lang natakot at takot na takot. Dako, Doy Villamor. Opo, natakot, Christina from Singapore. Opo, natakot, Christine Villanueva Agan. Resulta na? Wala na, diretso pa tayo. Resulta na po ng ating Vox Populi. Sa tingin ninyo, ang ating tanong sa tingin ninyo, natakot ba ang Quadcom sa pagdalo ng dating Pangulong Duterte sa kanilang pagdinig bukas? Ang nagsabi ng opo, natakot? Naku, Atty. Sal, 100%. At wala pong nagsabi ng hindi man lang natakot. Ano ba naman ito? Parang ating mga reactors Atty. Sal, salamat po ng marami sa bigla ang pagdalaw niyo sa amin. Maraming salamat din.